sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa loob ng maraming taon, ang mga field ng Antietam ay nagtago ng madidilim at nakakatakot na sikreto. Isang gabi, ang dating Night Ranger ay hindi na kinaya ang bigat ng mga aninong kanyang nakikita. Iniwan niya ang kanyang badge sa malamig na lupa at tuluyang lumayo sa sumpa ng nakaraan. Ngunit ang Antietam ay nangangailangan ng bagong tagapangalaga. Dumating si Ranger A, puno ng tapang at sigla. Ang kanyang unang 2 gabi ay payapa. Tahimik na hangin at maliwanag na mga bituin ang kanyang kasama. Ngunit sa ikatlong gabi, nagbago ang lahat. Isang makapal na fog ang biglang bumalot sa buong paligid. Huminto si Ranger A nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Mula sa kadiliman, lumitaw sila, mga sundalong mula sa Civil War, nagmamartsa ng tahimik sa gitna ng hamog. Hindi sila tumitingin, hindi sila nagsasalita. Sila ay mga multo ng isang madugong kasaysayan. Pinanood ni Ranger A ang kanilang dahan-dahang paglalaho sa dulo ng madilim na field. Doon niya nalaman ang katotohanan. Siya na ang bagong saksi sa walang hanggang sumpa ng Antietam. Ang misteryo ay magpapatuloy at ang gabi ay hindi na muling magiging tahimik para sa kanya. Bandang 1:13 AM, ayon sa kanyang log, tumigil siya sa gitna ng field at doon narinig niya, yapak, 1, 2, marami. Ngunit walang tao. Sinindihan niya ang flashlight. Wala. Pinatay niya. Yapak pa rin. Binuksan niya ulit. At doon niya nakita. Sa pagitan ng cornrows, mga anino, mga sundalo, nakahanay, tahimik, nakatingin sa iisang direksyon. Hindi gumagalaw, hindi humihinga, parang frozen sa oras na paatras siya. Ngunit nang kumurap siya, wala na. Pagbalik niya sa patrol station, isinulat niya sa log, possible visual hallucination due to fog. Ngunit hindi doon natapos. Sa parehong gabi, biglang nag-activate ang radio niya. Walang signal, walang transmission, ngunit may tunog. Static. At sa gitna ng static may boses. Hindi malinaw. Parang lalaki, parang maraming lalaki, parang sabay-sabay. Isang salita lang ang paulit-ulit. Forward, forward, forward. Pinatay niya ang radio. Pero bumalik ito. Hindi mapakali si Ranger A. Kinabukasan ng gabi, bumalik siya. Hindi dahil inutos, kundi dahil kailangan niyang malaman. Mas maaga siya dumating. Mas tahimik ang paligid. Mas makapal ang fog. Habang naglalakad, napansin niya ang mga cornstalks. Parang may bakas ng pagdaan. Parang may hanay ng mga paa. Biglang tumigil ang hangin. At sa unahan niya, isang linya ng mga sundalo. Mas malinaw kaysa dati. Mas totoo. At sa pagkakataong ito, isa sa kanila parang lumingon. Ayon sa report ni Ranger A, tumigil ang oras sa pakiramdam niya. Hindi siya makagalaw. Ang mga sundalo, hindi sumugod, hindi natakot, kundi nagpatuloy lamang sa pagmamartsa. Dahan-dahan silang dumaan sa kanya. Parang hindi siya umiiral. Isa sa kanila dumaan sa mismong harap niya. At sinabi niya sa ulat, wala akong naramdamang hangin, pero naramdaman kong may dumaan sa loob ko. At pagkatapos noon, naglaho ang lahat. Mula noon, hindi na muling nakapag-duty si Ranger A sa gabi. Hindi siya nag-resign agad, pero hindi na siya bumalik sa night patrol. Sa mga kapwa niya Ranger, hindi na niya gaanong pinag-usapan ang nangyari. Pero minsan kapag may fog sa Antietam, tahimik lang siya, titingin sa cornfield. At sasabihin niya lang, hindi sila lumalakad papalayo. Parang bumabalik sila ulit at ulit. Ang Antietam National Battlefield ay nananatiling isang makasaysayang lugar. Ngunit para sa ilan, hindi ito simpleng battlefield, kundi isang lugar kung saan ang oras ay hindi tuluyang gumagalaw pasulok at ang mga sundalo ay hindi kailanman tuluyang umalis. May mga bagay na hindi sinasadya, may mga sandaling hindi planado, at may mga larawan na sana ay hindi kailanman nakuha. Sa Antietam National Battlefield, isang lugar na puno ng kasaysayan ng digmaan, may mga kamera na minsan nakakakita ng higit pa sa dapat nilang makita. Hindi tao ang problema, kundi ang nakikita sa likod ng lente. Sa modernong panahon, naging tourist destination ang Antietam. Mga history enthusiasts, photographers, paranormal investigators, lahat gustong makuha ang memorya ng battlefield. Dala nila DSLR cameras, night vision devices, infrared sensors,
motion trigger cameras. Walang inaasahan, kasaysayan lang. Ngunit may kakaibang pattern na napansin. Ilang litrato ay nagkakaroon ng anomalya. Hindi sa focus, kundi sa presensya. Isang amateur photographer ang unang nag-upload ng larawan online. Kinunan niya ito sa cornfield area. Normal na gabi, foggy, walang tao sa field. Ngunit sa larawan, may nakatayo. Isang anino, parang sundalo na sa gitna ng corn rows. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang hugis, uniforme, tuwid na tindig. Kapag kinumpara sa raw file, wala raw siyang nakitang tao sa actual moment. Sa paglipas ng buwan, dumami ang ulat. Tinawag ito ng mga investigator, March Frame Phenomenon. Ilang halimbawa, isang buong hanay ng blurred figures, shadow-like soldiers walking in formation, corn bending in patterns like footsteps, unexplained light streaks in fog. Ang pinakakakaiba sa video footage, kapag nagre-rewind, wala ang figures. Pero kapag normal play, nandun sila. Parang ayaw magpakita sa replay. Parang alive only in real time. Isang research team ang nagtangkang mag-record ng overnight session. May 3 cameras, wide-angle, infrared, handheld recording. Sa simula walang nangyari. Hangin, damo, katahimikan hanggang 2:47 AM. Biglang gumalaw ang cornfield. Parang may dumaan. Sa infrared camera, lumitaw ang linya ng figures. Sunod-sunod, nagmamarcha. Ngunit sa handheld camera, walang makita. Pagkatapos ng session, na-save ang file. Ngunit kinabukasan, ang original footage sa main SD card, corrupted. Ang backup file, na-wipe. Isa lang natira. Isang still image, blurred. Parang sundalo, nakatingin sa camera. Iba-ibang eksperto ang nag-aral sa mga footage. 1. Optical illusion theory. Fog plus light refraction plus motion blur. 2. Camera sensor error theory. Infrared distortion at heat signatures. 3. Psychological expectation theory. Brain pattern recognition in low visibility. Ngunit may isang problema. Hindi lahat ng kamera pareho ang nagkakamali. Iba-iba ang brand, iba-iba ang setting, pero pare-pareho ang figure pattern, parang may sinusunod na formation. Matapos ang mga insidente, isang dating ranger ang nag-leak ng personal photo. Hindi niya pinangalanan ng sarili, ngunit kilala siya ng mga kasamahan. Ranger A. Ang larawan kinunan sa gabi, cornfield, fog. Sa gitna ng frame, isang linya ng mga sundalo. Ngunit ang pinakakakaiba, sa dulo ng linya, may isang figure na nakatingin diretso sa camera. Hindi blurred, hindi distorted. Parang alam na kinukunan sila. Lahat ng files ay kalaunang nawala sa public archives. Ang ibang investigator tumigil na sa pag-aaral. Ang iba, hindi na muling bumalik sa field. At ang Antietam National Battlefield ay nanatiling bukas sa publiko. Tahimik, normal, sa araw. Ngunit sa gabi, may mga kamera pa ring umaasa na may makukunan silang sagot. Pero sa halip, ang nakukuha nila ay pareho lang, mga sundalong patuloy na nagmamarcha sa isang digmaan na hindi pa rin natatapos. May kasabihan ang mga photographer na nakabisita sa Antietam. Kung wala kang nakitang kahit ano sa camera mo, mabuti. Pero kung may nakita ka, hindi ka ang unang nakakita. Isang international research group ang dumating sa Antietam. Hindi na basta paranormal enthusiasts, kundi kombinasyon ng historians, physicists, forensic audio analysts, camera specialists. Layunin nila, gumawa ng final, controlled documentation ng lahat ng anomalya. May dala silang advanced equipment, thermal drones, multi-spectrum cameras, sound mapping devices, motion grid sensors, lahat handa. Walang natitirang duda. O akala nila, simula ng eksperimento walang kakaiba. Normal readings, normal environment, temperature stable, wind minimal hanggang 11:47 PM. Biglang bumaba ang temperature ng 6 degrees sa loob ng 30 seconds. Walang meteorological explanation. At sabay noon, nagkaroon ng silent zone. Walang puliglig, walang hangin, walang radio signal. Parang may pinatay na ingay ng mundo. Sa thermal drone footage, may napansin ang team. Isang linya sa cornfield. Parang corridor, parang daanan. Hindi natural ang pattern ng paggalaw ng halaman. Parang may dumaan na maraming tao, sunod-sunod, paulit-ulit.
At sa infrared camera, lumitaw ang mga figure, hindi malinaw pero organized. Formation, military alignment. At sa audio recorder, may bagong tunog. Hindi hangin, hindi interference, kundi yapak. Sabay-sabay. Isa sa mga researcher ang nagdesisyong lumapit, kontra protocol. Pero ginawa pa rin bit-bit ang handheld camera. Habang papasok siya sa cornfield, lumakas ang fog at sa loob ng 20 meters nawala ang signal ng team sa recording device niya. Narinig ang sarili niyang paghinga. Pagkatapos may ibang tunog, mas mabigat, mas sabay at biglang may lumitaw sa harap niya. Hindi malinaw sa video, pero sa audio, maririnig ang isang voice distortion. Still here, still marching. Isa-isa nawala ang signal ng mga kagamitan. Drone feed offline, thermal static, radio silent. Sa last surviving camera, makikita ang cornfield. Kalmado, tahimik, hanggang sa may movement, sunod-sunod parang buong formation. At doon nasa gitna ang researcher, nakatingin, hindi gumagalaw. At pagkatapos ng 2:59 AM, wala na ang footage. Isang file lang ang na-recover, audio only. May static, may footsteps, at sa gitna ng recording, isang malinaw na boses. Hindi sigurado kung lalaki o babae. Ngunit malinaw ang mensahe. Wala kaming huling pahinga. Hindi kami natapos noong araw na iyon. Patuloy pa rin ang aming marcha. Pagkatapos noon, tahimik. Pagbalik ng emergency response team, wala na ang research group. Walang bakas, walang equipment, walang signal. Ang cornfield parang walang nangyari. Ngunit may mga bagay na napansin. Ang damo ay nakahiga sa isang direksyon, parang may naglakad na pattern. Malamig ang hangin kahit tanghali. At sa gitna ng field, isang lumang trench, parang muling binuksan. May mga lugar na hindi sumasara. May mga kwento na hindi nagtatapos. Sa Antietam National Battlefield, wala nang research team na bumalik. Opisyal na isinara ang investigation. Ngunit sa mga local ranger ay may bagong paniniwala. Kapag gabi raw at makapal ang fog, huwag kang tumingin ng matagal sa cornfield. Kasi minsan, hindi ka na lang basta tagamasid. May isang huling file na hindi na isama sa official report. Isang still frame, cornfield, fog. At sa dulo ng frame, isang bagong figure, nakatayo, nakatingin. Parang may hinihintay, parang may kapalit na pumalit sa kanila. Ang digmaan ay natapos noong 1862. Pero ayon sa mga kwento, hindi lahat ng sundalo iumuwi. At hindi lahat ng marcha natigil. At sa dulo ng lahat ng kwento, may natitira pa ring katahimikan. Ang Antietam National Battlefield ay nananatiling isang lugar ng kasaysayan, isang paalala ng digmaan, ng pagkawala, ng mga buhay na minsang nagtagpo sa isang araw na hindi na mauulit. May mga sandaling naiiwan sa lupa at may mga kwento na patuloy na naglalakad kahit nang tumigil ang orasan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ngunit marami pang misteryo, kababalaghan, at mga kwentong hindi maipaliwanag ang naghihintay sa dilim. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento ng multo, haunted places, totoong misteryo, dark history, at mga nakakakilabot na dokumentaryo, samahan mo kami sa susunod nating paglalakbay sa mga lugar na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong mundo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng susunod na gusto mong kwento, at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating uploads. Dahil dito, ang bawat kwento ay may itinatagong lihim. At minsan, ang lihim ay nakatingin din pabalik. Maraming salamat sa panonood at magandang gabi.